Po. Ang dami po natin. Mainit po ba? Okay. Mag-pray po tayo para bigyan po tayo ng kalakasan ng Panginoon. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos, maraming salamat po na dinala mo ang bawat isa dito sa lugar na ito upang sambahin ang iyong pangalan. Maraming salamat po sa pag-ibig mo para sa bawat isa sa amin at sa mabuting balita na ihahayag niyo po sa amin ngayon. Dalangin po namin, Panginoon, bigyan niyo po kami ng kalakasan at ingatan niyo po kami sa mainit na panahon, Panginoon. Buksan niyo nawa ang aming puso at aming isipan sa katotohanan na ihahayag niyo po sa amin ngayon. Gabayan niyo po kami ng inyong Espiritu Santo. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So magandang umaga po ulit. So siguro po kilala na po ko ng mga members at ng iba. Ako po si Pastora Shane at matagal na po ako nagsuserve sa Light of Life Church bilang Sunday School at Pastora po. Siguro may 10 taon na po, no? Ang lumipas. Kaya siguro yung iba po sa atin, familiar na po kasi nakita niyo po ako sa labas, no? Pag pinupuntahan ko yung mga bata, adi po kaya pinupuntahan ko yung aming mga members. Kaya pag lalabas po ako dyan, marinig ko na agad, Teacher Shane! Diba? Noong una muna silang bumabati po sa atin. Pero katunayan po, ako po ay taga Bulacan. Pag lalabas po ako ng bahay namin, wala pong nakakilala sa akin. No? Wala rin bumabati po sa akin, kundi yung aking mga pusa lamang. No? Pag ako lalabas, sila lang po yung bumabati sa akin. Kaya nais ko po kayong i-welcome sa aming simbahan. Welcome po sa mga unang pagkakataon pa lang po na makarating sa aming simbahan. At welcome back doon sa mga dati na pong nandito. Kailanman po hindi po nagsarado ang ating pintuan. Lagi lang pong bukas at naghihintay sa inyong pagbabalik. Kaya sabihin niyo po sa sarili niyo, salamat sa Diyos at nandito ako. Salamat sa Diyos. Okay, sabihin mo sa katabi mo, salamat sa Diyos at nandito ka. Okay, ngayon po ay oras na para tayo makinig sa kanyang salita. Galing sa Bulacan, pag magbabiyahe po ako ng bus, ang lagi ko pong napapanood sa bus, alam niyo po yung larong Family Feud? Tuwing hapon po yan, no? Yan yung lagi ko naabutang palabas. Parang ngayon po, meron tayong game. So, pag nandyan ng sagot sa board, meron kayong prize. So, ready kayo? Alam niyo may Family Feud? Kami ay nagtanong ng 100 tao. Ito po yung tanong natin, ha? Ayon sa survey, ano daw ang mabuting balita na sinasabi po ng isang doktor sa kanyang pasyente? Good news! Blank. So, meron po tayong 4 na sagot. Good news! Ano sinasabi ng doktor? Sino po yung sagot? Pag may sagot, pag nandiyan po sa board ang iyong sagot, meron po kayong prize. Sino po gusto mag-try? Sige si ate, good news! Good news! Magaling ka na. Tingnan mo, tama ba yan? Good news! Magaling ka na. Sige, tatandaan ko ate yung sagot mo. Ako nandiyan. Sino pa may sagot? Ate Lodi. Good news! Wala kang sakit. Okay, tama, no? Sino pa? May sagot. Ate Alma. Good news! Magiging tatay ka na or buntis ka. Tama ba yan? Ang galing nyo naman. Tingnan ko nga. Good news! Magaling ka na. Sino sumagot na magaling ka na? Okay, meron po kayong prize. Bravo! 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 At next po, good news! Wala kang sakit. Tama, no? At meron pang isa. Ang galing naman nasagot niyo lahat ng tanong. At good news, buntis ka or magiging tatay. Kaya siyempre hindi buntis yung lalaki, no? Magiging tatay. Pero may kulang pa pong isa. Ano po kaya yung... Ito, feeling ko, ito yung gustong-gusto niyong marinig. Pag pupunta kayo sa doktor. Sige si nanay. Lalabas ka na, magaling ka na po yun eh. Ano pa kaya? Ito, sige ate. Wala ka nang babayaran. Tama po, libre na. Wala. Sino gusto yun?
Siyempre, yung hirap, di ba, ang gastos po magpa-hospital. Kaya pag sinabi pong, libre na, wala ka na, sino masaya? Ako, siyempre, ito po ang ating favorite, no? Kaya ngayong araw po, ang ating mensahe ay tungkol sa pinakamagandang balita. O sa English, no, the greatest news. At dahil mahilig kayo sa libre, ang mabuting balita, ito rin po ay libreng ibinigay sa atin ng Diyos. Ito po ay mababasa natin mula sa John chapter 3, verse 14 to 21. At meron din po tayong apat na the greatest. Sabi niyo nga, the greatest. The greatest. Meron po kayo ng papel, no? Nung binigay natin na program. Pwede niyo po basahin doon yung ating verse. Una, the greatest need. The greatest need. Basahin po natin sa Juan chapter 3, verse 14 to 15. Basahin ko po sa screen. At kung paanong itinaas ni Moises ang tansong ahas doon sa ilang, gayon din naman kailangang itaas ang anak ng tao, upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ano sa palagay po ninyo yung ating greatest need? Pera po ba? Trabaho? Mabuting kalusugan? Makatapos ng pag-aaral? O pamilya? Siyempre lahat po yun ay kailangan natin. Pero ayon sa ating pong binasa, pinaliwanag ni Jesus ang ating greatest need. At ginamit niya po yung kwento mula sa lumang tipan. Sa panahon ni Moises, nagpasaway ang mga tao sa kanya, kaya ang ginawa po ng Diyos ay nagpadala po siya ng mga ahas. At alam niyo po yung ahas, pag nakagat kayo ng ahas, ilang araw? Ilang araw lang pag hindi po kayo nagamot, lalo na importante yung unang 30 minutes, no? Pag hindi po kayo nabigyan ng lunas, kayo po ay maaaring mamatay. At nung nanalangin yung mga tao sa Diyos, sinabi na Moises, Moises, gumawa ka ng isang tansong ahas, upang ang sino mang tumingin sa tansong ahas na ito, sila ay hindi mamamatay. Sila ay hindi mamatay, no? Kahit sila ay nakagat ng ahas, hindi sila mamamatay. At kung paano po yung mga Israelita ay mamamatay dahil sa kamandag ng ahas, tayo pong lahat ay nahaharap sa kamandag ng ating mga kasalanan. At ang ating pong pinakamalaking pangangailangan, alam niyo po sabi sa Roma 6 verse 23, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng ating mga kasalanan. Ang greatest need po natin ay ang masolusyonan ang problema natin sa kasalanan. Na tayo ay magkaroon ng kaligtasan. Kasi po kahit may pera po kayo, kahit may trabaho po kayo, kahit nakapagtapos po kayo ng pag-aaral, kung wala po kayong kaligtasan, tayo po ay mapapahamak bandang huli. Ano pong mangyayari doon sa mga nakagat ng ahas pag hindi po sila naligtas? Sila ay mamamatay. At sa katotohanan po, no, marami po sa atin ang nabubuhay para lang sa ating pisikal na pangangailangan. Mahalaga po yun. Mahalaga na meron tayong kinakain araw-araw. Pero alalahanin po natin na meron din po tayong pangangailangang spiritual. At ito rin po ay mahalaga na ating bigyan ng pansin. At ang Diyos lamang po ang magbibigay ng daan para sa masaganang pamumuhay, pisikal at spiritual. Naunawaan niyo po ba yan? Ano yung una? Ano yung ating greatest need? Ang kapatawaran sa ating kasalanan at kaligtasan. Alam niyo po, alam ng Diyos yung ating greatest need. Kaya nga, para sa ating greatest need, katulad po nung tansong ahas, no, nagbigay po siya ng daan para sa ating kaligtasan. At ito po ay si Hesus Kristo. Katulad ng tansong ahas na itinaas ni Moises, at ang sino mang tumingin dito ay maliligtas, si Jesus po ay itinaas sa krus at nag-aalok po ng kaligtasan para sa lahat po ng titingin ng may pananampalataya. Para sa ating
kaligtasan, ipinakita ng Diyos ang kanyang greatest love. Sabihin mo, greatest love. O, the only way. Ito, kabisado na natin ito kahit wag na natin basahin. No? John 3:16. Sapagkat kayo Yun na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sino po yung minamahal ng Diyos? Ang sangkatauhan. Kasama tayo doon kasi tao tayong lahat, no? Tayong mga makasalanan ay minamahal ng Diyos. Kilala ka ng Diyos. Siguro mo, hindi niyo ako kilala, pero kilala ka ng Diyos dahil siya ang may likha sa iyo. Nalalaman ng Diyos ang nilalaman ng iyong isip at ng iyong puso. Nalalaman ng Diyos kung paano ka nabubuhay araw-araw. Alam din ng Diyos maging ang iyong mga kasalanan. Alam ng Diyos na kailangan mo ng kaligtasan. Kaya para sa iyo ay binigay niya ang kanyang isang anak. Dahil ito lang yung lunas. Sabi niyo nga, lunas. O gamot para sa ating problema sa kaligtasan. Upang ang sino mang tumingin sa kanya ay magkaroon ng kaligtasan dahil sa kanyang pananampalataya. At tandaan po natin, ano sabi dito? The greatest love, the only way, isa lamang po ang daan na ibinigay sa atin ng Diyos. Alam niyo po, sabi sa Gawa 4:12. Basahin po natin kung kaya niyo po, no? Sa Kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan. Sapagkat walang ibang pangalan sa buong daigdig na ibinigay ng Diyos sa mga tao upang tayo ay maligtas. Isa lamang po ang daan. At ito ay si Jesus. Mag-isip tayo, no? Bakit isa lang ba talaga ang daan? Si Jesus lang ba talaga ang daan? Napakaraming relihiyon sa buong mundo. Kung mahal talaga ako ng Diyos, dapat hindi lang isa ang daan. At mayroong maraming daan o mayroon akong sarili kong paraan. Bakit isa lang ang daan? Pero ang totoo, no, mali po yung tanong natin na bakit isa lang ang daan. Ang dapat po natin itanong, bakit may daan? Bakit may daan? Bakit may paraan? Sa katunayan, pwede naman po tayong hayaan na lang ng Diyos na mapahamak. Kasi araw-araw nabubuhay tayo na hindi natin siya naiisip. Araw-araw nabubuhay tayo para sa ating sarili lamang. Gumagawa tayo ng desisyon na hindi natin siya tinatanong, hindi natin siya kasama. Kung ano yung nasa isip ko, kung ano yung gusto ko, yun ang gagawin ko. Tama ba? Bakit pa may daan? Sa katunayan, hindi naman tayo na dapat iligtas. Pero bakit po may daan? Ano sabi sa John 3:16? Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos. Alam niyo po yung pag-ibig ng Diyos ang nagtulak sa Kanya para magbigay po ng daan para sa atin. Kaya ibinigay niya po yung nag-iisang daan at yung Kanyang anak na si Jesu Kristo. At tayo po ay inaanyayahan ng Diyos na maniwala sa Kanyang daan na ibinigay sa atin at yun ay si Jesus. Dahil ang sabi ng John 3:16, dahil ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Alam niyo po yung buhay natin hindi natatapos sa buhay natin dito sa mundo. Sa oras ng ating kamatayan, tayong lahat ay haharap sa Diyos. Ang tangi lamang may kaligtasan ay may may Jesus sa kanilang buhay, ang may pananampalataya. So nais ng Diyos na hindi ka mapahamak. 'Di ba? Kaya binigyan niya tayo ng daan. Kaya yung mga Israelita na nakagandang ahas, 'di ba? Ano lang kailangan nilang gawin? Titingin lang po sila doon sa tansong ahas at ibibigay sa kanila ang kaligtasan dahil ibinigay po sa atin ng Diyos ang the greatest gift. Ang pinakamagandang regalo. Ano po sabi sa verse 17? Isinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulan ng parusa ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya.
Hindi hinatulan ng parusa ang sumasampalataya sa anak. Isipin niyo po, dapat tayong parusahan ng Diyos dahil sa ating mga kasalanan. Pero para sa ating sumasampalataya kay Jesus, hindi niya tayo tulan. Dahil binigyan niya tayo ng kapatawaran. Dahil sa pamamagitan po ng dugo ni Jesus, nalilinis ang ating mga kasalanan. At pag meron po tayong pananampalataya sa Kanya, haharap po tayo sa Diyos ng malinis. Bakit? Dahil pinatawad tayo ng Diyos sa ating kasalanan dahil kay Jesus. At dahil tayo ay sumampalataya sa Kanya. Pinanunumbalik tayo ng Diyos sa ating buhay, spiritual, na magkaroon tayo ng pananampalataya at kaligtasan. At ito yung favorite nating balita. Ang kaligtasan na binibigay ni Jesus ay libre, walang bayad. Kasi ano po sabi ng Roma 6:23? Ngunit ang walang bayad na kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Alam niyo po yung regalo? Hindi yan binibili-pabili ng regalo. Pwede ba yun? Oh, may regalo na ako. Ang regalo ko ay binibigay ng libre. At ito po yung nais ng Diyos na ibigay sa iyo ngayon. Ang kaligtasan ay buhay na walang hanggan at hindi mo mabibili kasi ito ay regalo. At libre niya lamang ibinibigay para sa mga taong sasampalataya sa kanyang anak na si Jesus. Naalala na ano yung ating kailangan ang kaligtasan at binigay ng Diyos ang daan at provision para doon. Si Jesus. Ano nung binigyan na rin tayo ng regalo, ang buhay na walang hanggan para sa mga taong sumasampalataya sa Kanya. Alam mo, napakalaki ng pag-ibig ng Diyos para sa bawat isa sa atin. Na nagawa niyang ipadala yung Kanyang kaisa-isang anak para sa ating lahat. Ngayon po, isa na lang po yung naiiwan sa atin. Ano kaya yan? Ang tawag po dyan ay the greatest responsibility. Pinakamalaking responsibilidad o pananagutan. Sabi po sa verse 18, ngunit hinatulan na ang hindi sumasampalataya sapagkat hindi siya sumasampalataya sa kaisa-isang anak ng Diyos. Ibig sabihin po, no, binigay na ng Diyos yung daan para sa ating kaligtasan. Nasa atin na po kung ating tatanggapin yung kanyang regalo na ibinigay sa atin. Na kanino na po yung responsibilidad? Nasa atin. Kung pipiliin po nating tanggihan, kasi ang regalo pwede po nating tanggihan, di ba? Kung pipiliin po nating tanggihan ang kanyang pinagkaloob na regalo at daan, tayo po ay mananatili sa kapahamakan. At ang pagpigil natin o ang pagtanggi natin sa imbitasyon ng Diyos ay meron pong malaking pananagutan at kahihinatnan. Pero iniisip po natin, bakit kaya yung biyaya ng Diyos libre na? Tama ba? Bakit kaya ayaw pa nilang tanggapin? Ano pong sabi ng verse 19 to 21, ganito ang paghahatol ng Diyos na parito sa sanlibutan ng ilaw, ngunit iniibig pa ng mga tao ang dilim kaysa liwanag, sapagkat masasama ang kanilang mga gawa. Kinasusuklaman ng mga gumagawa ng masama ang ilaw, ni hindi lumalapit dito upang hindi mahayag ang kanilang mga gawa. Ngunit ang namumuhay ayon sa katotohanan ay lumalapit sa ilaw upang maihag na ang mga ginagawa niya ay pagsunod sa Diyos. Si Jesus po ang ilaw. Ano po pangalan ng ating simbahan? Light of Life Church. Ilaw ng sangkatauhan. At si Jesus po ang ilaw. Si Jesus ang nagliliwanag sa ating kadiliman sa ating mga kasalanan upang maunawaan natin ang ating pangangailangan para sa Kanya. Kaya responsibilidad po natin na mula sa kadiliman ay lumapit kay Jesus at lumakad sa Kanyang liwanag. Kaya rin kinanta natin kanina,
Walk, 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 walk. Saan po? In the light. Walk, 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 walk in the light. Nasaan po yung ilaw? Si Jesus po ang ilaw. At ang pangalan po ng aming simbahan ay Light of Life Church. No? Ito po yung nagtuturo sa atin ng Biblia, ng salita ng Diyos upang mula sa kadiliman, tanggapin natin yung imbitasyon ng Diyos na lumakad sa liwanag, no? Sa kanyang mga salita. Ano po yung naiwan sa atin? The greatest responsibility. Meron po tayong pananagutan dahil tayo po ay tinawag ng Diyos at narinig po natin ang kanyang mga salita. Sabi po ng Hebreo, hindi nakita yung liwanag. Sabi ng Hebreo chapter 3 verse 15. Basahin po natin ng sabay-sabay. Ito nga ang sinasabi sa kasulatan, kapag narinig ninyo ngayon ang tinig ng Diyos, huwag niyong patigasin ang inyong mga puso, tulad ng kayo'y maghimagsik sa Diyos. Ngayon po ang pagkakataon, no, natanggapin niyo po yung regalong pinagkaloob sa inyo ng Diyos, at yun ay ang kanyang anak na si Jesus, dahil mahal niya kayo at nais na kayong iligtas sa inyong mga kasalanan at bigyan kayo ng buhay na walang hanggan. Dahil ang tao po, hindi lang tayo nabubuhay para sa physical nating pangangailangan. Importante rin po ang ating buhay is spiritual. Dahil ang ating physical, balang araw ay mamamatay. Ngunit ang ating spiritual na buhay ay walang hanggan. Walang hanggan. At sino po yung nagbibigay ng buhay na walang hanggan sa kanyang piling magpakailanman? Ang Diyos. Sa pamamagitan ni Jesus. Kaya katulad po ng pag-agree nyo, di ba? In-invite po kayo, punta kayo sa aming church. Katulad po ng pag-agree nyo o pagtugon nyo sa imbitasyon ng aming members, iniimbitahan din po kayo ng Diyos ngayon na lumapit sa Kanya at tanggapin yung Kanyang regalo na kaligtasan para sa inyo. No? Ang pag-ibig ng Diyos ay umaabot sa bawat isa sa atin. Kaya ka nandito dahil mahal ka ng Diyos. Ang tanong po, tatanggapin mo po ba ang responsibilidad na tumugon sa Kanyang pag-ibig at lumakad mula sa kadiliman patungo sa Kanyang liwanag? Sabi po ng Biblia, tingnan mo, nakatayo ako at kumakatok sa pintuan. Kung diringgin ni naman ang aking tinig, bubuksan ang pinto, papasok ako at kakain akong kasalo niya. Buksan po ninyo ang puso ninyo para sa Panginoong Jesus. Dahil napakalaki po ng kanyang pag-ibig at ng kanyang regalo para sa inyo. Naunawaan niyo po ba ang ating greatest need? Ang greatest love ng Panginoon? Ang kanyang greatest gift? At nasa inyo na po ang greatest responsibility. Dalangin ko po no, na tanggapin po natin yung imbitasyon ng Diyos para sa atin at lumapat po tayo sa liwanag. Ano po pangalan ng aming church? Light of Life Church. So tulungan po kayo at gagabayan po kayo sa inyong paglakad sa light. Diba? Dahil si Jesus ang ilaw ng buhay. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos, maraming salamat po sa greatest news na narinig namin, Panginoon. Maraming salamat na libre mo ipinagkakaloob para sa amin ang kaligtasan at buhay na walang hanggan. Ngayon, Panginoon, naiiwan sa amin ang greatest responsibility. Nais mo na kami ay tumugon sa iyong imbitasyon, Panginoon. Dalangin ko po na ang bawat isang narito, piliin po nila ang lumakad, hindi sa kadiliman, kundi sa liwanag, at maranasan po nila yung buhay na masagana at masaganang ganap sa tulong mo, Jesus. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Meron po